Para po sa devotion natin na Names of God, so naglista po ako rito ng 10 pangalan ng Diyos. Technically, again, paalala, no? Sa mga seminarians kasi hindi ito tinatawag na Names of God. Pang ano lang po yan, devotion and preaching sa church lang po at sa mga Bible studies. Yung iba po rito ay title, kagaya ng Adonai. Yung iba po rito ay descriptive title, kagaya ng Jehovah Jireh. At yung Jehovah Jireh actually, pangalan ng bundok yon. Actually, yung iba rito pangalan ng lugar. Magtatayo sila ng altar, tapos tatawagin nila yung altar na yon na, for example, si Gideon, Jehovah Shalom, yung tawag ron. Pero ito, syempre, patungkol pa rin ito sa character ng Diyos at sino yung Diyos. The Lord is peace. Now, lahat po ng ito, mga pangalan ng Diyos or titles or descriptive title, ito po ay kung pagsasama-samahin niyo ito, nag-converge ito sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, dito po, yung pangalan ng Jesus, para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay sa Greek ay Jesus. At sa Hebrew naman po ito ay Yehoshua. Later on po kasi meron pang Aramaic na Yeshua, yung short version ng Yehoshua. Now, sa English po ay Jesus. Okay, Jesus. Now, yung Jesus po, o yung Yehoshua, yung Yeho, yan po ay Yahweh. Yung Shua, Yesha, yan po ay salvation. So, pwede po nating sabihin Yahweh is salvation or Yahweh saves. So, yan po ang ibig sabihin ng salitang Jesus o yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, Yahweh saves. So, ito po, yung Yahweh, balikan po natin yung encounter ni Moses kay Yahweh. Ito pong I am who I am, ito po ay kinote din ni Jesus Christ patungkol sa kanyang sarili. So, sabi niya rito sa John chapter 8 verse 58, "Very truly, I tell you," Jesus answered, "before Abraham was born, I am." Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. At ang ibig sabihin po ng I am ay Yahweh. So, Jesus Christ identified himself as Yahweh, and in fact, he is the exact revelation of God. Kaya sabi ni Jesus Christ, "He who has seen me has seen the Father." So, si Jesus Christ, yung Diyos na nagkatawang tao, and he identified himself as the I am, the great I am. Kaya po marami nagagalit sa ating Panginoong Jesucristo kasi nga, sabi dito, bago ipanganak si Abraham, ay ako na, I am. So, nagagalit sila kasi parang sinasabi mo na, Diyos ka ba? Ano? Tsaka bakit bumabalik ka dun sa Exodus chapter 3 na para bang ikaw yung naengkwentro ni Moses, si Moses yung pinakadakila naming propeta, mas dakila ka pa ba kay Moses? Mas dakila ka pa ba kay Abraham? Mas higit ka pa ba sa kanila? So, sabi ni Jesus Christ, I am. Now, dito pa lang yung Yahweh na salita, talagang inihahayag na ni Jesus Christ na, itong mga pangalan ng Diyos na ito, or mga titles na ito, ay nagko-converge sa kanyang katauhan. Kagaya po ng Elohim, sabi po sa John chapter 1, 1-3, yung Creator God na yon, He created all things through Jesus Christ. Kaya po sa verse 3 ng John chapter 1, nothing was made that has been made without Jesus Christ. So, ganun din po yung Adonai, kaya po Lord ang tawag natin kay Jesus. El Shaddai, makikita niyo po yan sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Again, yung ipro-provide ng Diyos dito ay yung totoong Lamb of God. Kaya pagdating si John chapter 1 verse 29, sabi ni John the Baptist, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." The sins of the world. Ibig sabihin, si Jesus Christ yung fulfillment ng Jehovah Jireh. Nung sinabi ng Diyos na, okay, hindi si Isaac. Abraham, wag si Isaac yung isakripisyo mo. Ako yung magsasacrifice. I will provide. And si Jesus nga po yun. Jehovah Rapha, the Lord who heals. Jesus is our healer. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Jesus is our peace. Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Jesus is our victory. Ito po yung watawat na inaangat ni Moses. Tapos tinulungan siya ni Aaron and Hur na habang nakikipaggera yung bayan ng Israel sa mga Amalekites.
So, si Jesus Christ po, He is our victory. Jehovah Tsidkenu, ito po ay hango sa Jeremiah chapter 23. Ito po ay pangako ng Diyos na isusugo niya yung Messiah, yung branch galing kay David. Siya yung son of David. At siya po yung tinatawag nating the Lord is our righteous Savior. And of course, yung Emmanuel, God with us. Sabi po tingnan nga po natin, ito pala yung mga verses, no? Dito po hinango yung mga pangalan ng Diyos. Pwede niyo pong bisitahin. Nakasulat din po yan sa mga verses natin dito. Yan. So, yung pinakahuli po niyan ay eto na, Isaiah 7:14. The virgin will conceive and give birth to a son, and he will call him Emmanuel. Sino ba si Emmanuel? Pagdating po sa Matthew chapter 1 verse 23, kinote po yung same verse na yon. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So, nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, yun yung kahulugan no? God with us, kasama natin ang Diyos. So, lahat po ng mga pangalan ng Diyos, nag-converge po yan sa katao ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, pag kinikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, kinikilala din natin ang ating Diyos. Again, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, He who has seen me has seen the Father. You wanna know the Father? You get to know the Lord Jesus Christ. Now, dito po sa discussion question natin, paalala lamang po, no? Sa pag nasa discussion na tayo, kasi ginagamit po ito para po sa kalaman ng lahat, ginagamit po ito sa mga micro-churches or house churches, mga gathering sa mga tahanan. So, pwede nyo pong gamitin itong question 1 lang or question 2, what have you learned from this devotion, or how can you practically apply our devotion. So, kung gusto nyo pong mag-start ng Bible study sa inyong bahay, pwedeng yakagin mo yung asawa mo or mga anak mo, mga kapitbahay. Ang ginagawa lang normally ng mga kasama natin sa community ay i-gather yung kanyang pamilya or mga kaibigan, tapos papanoorin yung devotion, tapos magkakaroon ng discussion. So, 15 minutes lang yung devotion and yung discussion yung mahaba. So, yung discussion tumatagal yan ng mga 1 oras, minsan 2 oras. At ang pinakamahalaga nun, lahat tayo ay makahakbang, kahit isang hakbang lang, no? Palapit sa ating Panginoong Jesucristo. We get to know more about Jesus every day habang nagde-devotion tayo. So, usually po, ang mga gatherings ay Sunday or kung kailan man kayo magkaroon ng Bible study, maganda. Ito yung mga questions na itatanong natin. Anong natutunan mo? Paano mo ito isa sa buhay? Or, pwede rin nating itanong tong, which name of God speaks to your heart most today and why? Ang mahalaga po nito na i-express natin. Mas lalo tayong natututo pag nagsasalita tayo. So, I hope yung mga nakikinig sa atin ay makapag-start rin ng mga gawain sa kanilang mga tahanan. Kung magkakaroon kayo ng house church, tawag po kasi namin dito ay micro-church. Kung magkakaroon po kayo ng mga ganong mga gatherings, talagang ma-appreciate po ni Lord yan kasi yan ay parte ng pag-abante ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad. At ang dulo po niyan, lahat ng mga bansa talaga madidisipulo. And by the way, ganyan po yung strategy sa New Testament. Sa New Testament po kasi ay house church movement. So, I hope lahat ng mga nakikinig sa atin ay maging parte nito, no, ng house church movement na katulad ng sa New Testament. And later on po, kakadiscuss ng salita ng Diyos, matututo na rin kayong magturo. Matututo na rin kayo mag-aral ng sarili nyo, and someday you don't need me, you don't need our devotions, you don't need this process kasi kaya nyo nang mag-start ng sarili nyong micro-church or mga Bible studies. So, yun lamang po. I hope mapagpala po kayo ng ating Panginoon. At marami akong nakwento ngayon. And marami tayo na-cover pero hindi po sapat yung kaunti nating oras para matalakay po lahat ng ito. Pero I hope marami po tayong natutunan. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.